tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit at nakababahalang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa gitnang silangan. Sinalakay ng puwersa ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa estratehikong Strait of Hormuz, habang napaulat din ang mga serye ng pambobomba sa mismong kabisera ng Iran na Tehran. Ang matinding pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa buong mundo na posibleng sumiklab ang isang malawakan at bukas na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa opisyal na ulat ng militar ng Amerika nitong Huwebes ng umaga, matagumpay nilang naparalisa ang isang walang lamang oil tanker na patungo sana sa Kharg Island. Ginamitan ito ng mga modernong Hellfire missile na direktang tumama sa smokestack o chimenya ng barko. Ginawa ng US ang marahas na hakbang na ito matapos umanong balewalain ng barko ang paulit-ulit na babala na huwag dumaan sa naturang blockade zone ng Amerika. Hindi lamang sa karagatan kundi maging sa kalupaan ng Iran ay nyanig ng mga malalakas na pagsabog. Kinumpirma ng state media ng Iran na pinatamaan din ng US ang hilagang bahagi ng bansa kabilang ang kabiserang lungsod ng Tehran. Narinig ang nakatutulig na tunog ng mga air defense system sa buong lungsod habang sinusubukan ng militar ng Iran na harangin ang mga missile ng Amerika sa madaling araw nitong nakaraang Huwebes. Bago pa man ang pag-atake sa Tehran, hinarap din ng Iran ang matinding pambobomba sa kanilang coastal defenses at missile sites noong Miyerkules ng gabi. Bukod dito, pinatamaan din ng puwersang Amerikano ang mga imbakan ng cruise missile at mga launch site sa Greater Thumb Island ng Iran. Ito ay bahagi ng mas malawak na opensiba ng US upang tuluyang pahinain ang kakayahang militar at depensa ng rehimeng Tehran sa rehiyon. Hindi naman hinayaan ng Iran na walang ganti ang mga mapaminsalang pag-ataking ito ng Amerika. Agad na tumugon ang Tehran sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga counter-attack na nagta-target sa mga karatig bansa tulad ng Bahrain at Kuwait kung saan matatagpuan ang mga base militar ng Amerika. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ulat ang inilalabas kung gaano kalaki ang pinsala o kung may mga nasawi sa mga bansang ito. Gayunpaman, sa panig ng Iran, napakalaki na ng pinsalang naidulot ng 5 araw na walang humpay na pambobomba ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan sa Iran, mahigit 35 katao na ang kumpirmadong napatay habang lampas sa 300 iba pa ang malubhang nasugatan. Inaasahang tataas pa ang bilangan na ito habang patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Ang mabilis at nakatatakot na paglala ng sitwasyon ay naganap ilang araw lamang matapos tuluyang gumuho ang kasunduan sa tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Dahil sa pagbagsak ng diplomatikong usapan, ang takot ng internasyonal na komunidad hinggil sa pagbabalik ng isang ganap at madugong digmaan ay lalong tumitindi na maaring magdulot ng matinding krisis sa ekonomiya at seguridad sa buong mundo. Ipinaliwanag naman ng US Military Central Command o CENTCOM na ang kanilang pinakahuling serye ng mga pag-atake ay naglalayong lumpuhin ang mga kakayahang militar ng Iran. Ayon sa pahayag ng Pentagon, ang mga sandatang ito ay aktibong ginagamit ng Iran upang bantaan ang mga komersyal na barkong malayang dumadaan sa Strait of Hormuz na isang napakahalagang rutang pandagat para sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon. Iniulat naman ng media sa Iran na 4 na estratehikong lokasyon sa paligid ng lungsod ng Avaz ang napinsala ng mga missile ng Amerika. Kasama rin sa mga binomba ang Bandar Abbas, ang pangunahing port city sa Strait of Hormuz. Bukod dito, nyanig din ng mga malalakas na pagsabog ang mga lugar malapit sa Sirik at Keshem sa katimugang bahagi ng bansa na nagpapakita ng malawak na sakop ng operasyong militar ng Estados Unidos. Ang palitan ng mararahas na pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa ay lalong sumiklab matapos ideklara ng Tehran nitong nakaraang Sabado na tuluyan nilang isasara ang Strait of Hormuz. Ang kontrobersyal na desisyong ito ng Iran ay muling naglagay sa malaking panganib sa malayang paglalayag ng mga komersyal na barko sa naturang anyong tubig na itinuturing na isa sa mga pinakaabalang shipping lane sa buong daigdig. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, ang Strait of Hormuz ay may napakalaking papel sa pandaigdigang ekonomiya at supply ng enerhiya. Bago sumiklab ang matinding tensyon, halos ikalimang bahagi o 20% ng kabuuang supply ng langis at likidong gas sa buong mundo ang dumadaan dito araw-araw. Ang anumang harang o digmaan sa rutang ito ay tiyak na magpapabagsak sa takbo ng komersyo sa maraming bansa.
Bilang tugon sa pagsasara ng strait, muling ipinatupad ng Estados Unidos ang kanilang naval blockade laban sa Iran noong Miyerkules. Agad namang sumagot ang Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC ng Iran sa pamamagitan ng pagbabanta na pipigilan ang lahat ng pag-export ng enerhiya mula sa buong gitnang silangan. Ayon sa kanila, ang enerhiya ng rehiyon ay dapat ibahagi sa lahat o kaya naman ay ipagkait sa lahat. Dahil sa walang humpay na tensyong militar na ito, patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang presyo ng Brent crude oil na siyang pandaigdigang pamantayan ay umakyat na sa mahigit $85 bawat bariles nitong Miyerkules. Mas mataas ito ng 15% kumpara bago ang digmaan, bagamat mas mababa pa ito sa $120 noong rurok ng krisis. Sa kabila ng lumalalang labanan, nagpahayag si US President Donald Trump ng buong tiwala na madadaig ng Amerika ang Iran sa lalong madaling panahon. Sa kanyang talumpati sa Pennsylvania, sinabi ni Trump na naniniwala siyang gustong-gusto ng makipagkasundo ng Iran dahil sa tindi ng pressure ng blockade. Idinagdag pa niya na ang mga negosyador ng Amerika ay nakikipag-ugnayan na upang pilitin silang sumuko agad. Nagbabala rin si Pangulong Trump na handa ang Estados Unidos na palawakin pa ang kanilang mga pag-atake upang piliting mabuksan muli ang Strait of Hormuz. Hayagan niyang binanggit na maaari nilang targetin ang tinatawag na Pickaxe Mountain. Ito ay isang matibay at nakabaong underground facility ng Iran na pinaniniwalaang may direktang kinalaman sa kanilang kontrobersyal at pinagtatalunang nuclear program. Ang bagong serye ng karahasan ay naganap ilang linggo lamang matapos pirmahan ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding o MOU upang wakasan ang digmaan at simulan muli ang usapang nuklear. Gayunpaman, nagbabala ang chief negotiator ng Tehran na mawawalan ng saysay ang kasunduang ito kung patuloy na lalabagin ng Amerika ang mga tuntunin sa pamamagitan ng mga walang katapusang pag-atake nito. Ayon sa pahayag ni Mohammad Bagher Ghalibaf, ang tagapagsalita ng Iran, walang dahilan para sumunod sila sa kasunduan kung wala naman silang nakukuhang benepisyo rito. Binigyang diin niya na ang seguridad ng kanilang bansa ay nakasalalay sa pagpapanatili ng kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Idinagdag pa niya na ang Iran ay kasalukuyang nasa isang umiiral at pinakamahalagang digmaan laban sa Imperyong Amerika. Ayon sa mga eksperto, ang kaguluhan ay pinalala rin ng kawalan ng kalinawan sa mga termino ng nilagdaang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. May mga bahagi kasi sa kasunduan na nagpapahiwatig na maaaring hawakan ng Iran ang responsibilidad sa ligtas na pagpasa ng mga barko sa strait. Ito ang nagdulot ng malaking kalituhan sa estratehiya ng Administrasyong Trump na nagbunga ng mas matinding hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng lumalalang labanan, may isang sorpresang balita ng pag-asa na inihayag si Trump noong Miyerkules ng gabi bilang senyales ng goodwill ng magkabilang panig. Pinayagan ng Iran na makaalis ng bansa ang isang mamamayang Amerikano na iligal na dinala at ikinulong doon mula pa noong huling bahagi ng taong 2024. Isang positibong hakbang ito sa gitna ng madilim na krisis sa rehiyon. Kinumpirma ng kilalang human rights attorney na si Jared Genser na ang pinalayang Amerikano ay si Dena Karari. Pinasalamatan niya si Pangulong Trump sa pagtulong na maibalik ito ng ligtas sa Amerika. Bagamat may ganitong diplomatikong kilos, nananatiling napakataas ng tensyon sa Strait of Hormuz at patuloy na nakatutok ang buong mundo kung hahantong ba ito sa isang ganap at mapangwasak na digmaang pandaigdig. Isang matinding tensyon ang muling sumiklab sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng militar ng Estados Unidos na matagumpay nilang naisagawa ang pinakabagong serye ng mga pag-atake sa Iran. Sa utos si Pangulong Donald Trump, pinomba ng mga puwersang Amerikano ang mga estratehikong lokasyon kabilang ang Bandar Abbas na siyang pangunahing daungan ng Iran sa Strait of Hormuz. Ito ang pinakabagong hakbang sa digmaan. Ayon sa pahayag ng US Central Command sa kanilang social media account, tinarget ng kanilang mga puwersa ang mga command center ng Iran, mga pasilidad ng air defense, mga imbakan ng missile at drone, pati na rin ang mga coastal surveillance facilities. Ang operasyong ito ay idinisenyo upang pahinain ang kakayahan ng militar ng Iran na maglunsad ng ganting atake at kontrolin ang mga daanan ng barko sa buong rehiyon ng Gulf. Kabilang sa mga pangunahing pinatamaan ay ang Bandar Abbas na itinuturing na pinakamalaking daungan ng Iran. Ang lokasyong ito ay hindi lamang sentro ng kalakalan kundi tahanan din ng mga pangunahing pasilidad ng hukbong pandagat ng Iran at ng makapangyarihang Revolutionary Guard sa Strait of Hormuz. Ang pag-atake sa lugar na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Amerika na putulin ang kontrol ng Iran sa madiskarteng ruta.
Bukod sa Bandar Abbas, iniulat din ng militar ng Estados Unidos na sinalakay ng kanilang mga puwersa ang mga pasilidad ng Coastal Defense at cruise missile sa Greater Thumb Island. Ang pag-ataking ito ay tumagal ng may 70 minuto kung saan sunod-sunod na pambobomba ang isinagawa ng mga puwersang Amerikano upang tuluyang mawasak ang mga depensang militar ng Iran sa naturang isla na malapit sa mga ruta ng langis. Sa kabila ng mga pag-ataking ito, hindi pa rin humihinto si Pangulong Donald Trump sa pagpapakita ng puwersa. Nitong nakalipas na linggo, muli niyang inulit ang kanyang mga banta na sasalakayin din ng mga pasilidad ng enerhiya ng Iran at nagbanta pa na isusunod ang mga tulay sa susunod na linggo. Ang mga pahayag na ito ay lalo pang nagpapainit sa sitwasyon at nagdudulot ng matinding pangamba sa buong komunidad ng mga bansa. Dahil sa mga bantang ito, muling nabuhay ang mga usapin tungkol sa batas ng digmaan sa buong mundo. Sa ilalim ng Geneva Conventions ng taong 1949 tungkol sa makataong pakikitungo sa panahon ng digmaan, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pag-atake sa mga pasilidad na itinuturing na mahalaga para sa pamumuhay ng mga sibilyan. Ang pag-target sa mga tulay at enerhiya ay direktang lumalabag sa mga pandaigdigang kasunduan. Ayon sa mga eksperto sa batas pang-internasyonal sa Estados Unidos, ang mga banta at aktwal na pag-atake sa mga infrastrukturang sibilyan ay maaaring ituring na mga krimen sa digmaan o war crimes. Nagbabala sila na ang pagpapatuloy ng ganitong uri ng marahas na estratehiya ay maglalagay sa Amerika sa masamang posisyon sa harap ng United Nations at maaaring magbunga ng mas malalim na krisis sa diplomasya sa rehiyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na umani ng batikos si Trump dahil sa kanyang mga pahayag. Noong buwan ng Abril, nakatanggap siya ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang bansa matapos niyang magbanta na tuluyang wawasakin ang buong sibilisasyon ng Iran bago tuluyang narating ang isang kasunduan sa tigil putukan sa Tehran. Ang kanyang marahas na retorika ay patuloy na nagiging mitya ng kaguluhan sa buong gitnang silangan. Kung babalikan ang kasaysayan ng digmaang ito, nagsimula ang labanan noong ika-28 ng Pebrero nang magkasamang salakay ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Agad namang tumugon ang pamahalaan ng Iran sa pamamagitan ng paglulunsad ng sarili nitong mga missile at drone strikes laban sa Israel at maging sa mga bansa sa Gulf region na nagpapatuloy na nag-host ng mga base militar ng mga Amerikano sa lugar. Ang pinsalang dulot ng digmaang ito ay lubhang napakatindi sa buhay ng mga tao. Ang mga pinagsamang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, kasama na ang mga pambobomba ng Israel sa Lebanon, ay nagbunga na ng pagkamatay ng libu-libong mga sibilyan at sundalo. Bukod dito, milyon-milyong mamamayan na ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng ligtas na masisilungan sa gitna ng walang tigil na labanan. Hindi lamang buhay at ari-arian ang nawasak sa digmaan, kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya ay nakaranas din ng matinding hagupit. Dahil sa digmaang ito, biglang sumipa ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado at niyanig ang mga stock market sa buong mundo. Ang kawalan ng katiyakan sa supply ng enerhiya ay nagdot ng mataas na inflation sa maraming bansa, kabilang na dito sa ating bansa sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking epekto ng sigalot ay ang pagbaba ng bilangan ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Nangyari ito matapos muling ipatupad ng Estados Unidos ang kanilang naval blockade o pagharang sa mga daungan ng Iran. Dahil sa patuloy na palitan ng mga missile at pag-atake ng magkabilang panig sa buong rehiyon ng Gulf, natatakot na ang mga kumpanya ng barko na dumaan sa rutang ito dahil sa matinding panganib. Ayon sa pinakahuling datos ng pagpapadala mula sa ahensyang Kepler, 7 barko lamang ang nagawang tumawid sa Kipot noong nakaraang Miyerkules at karamihan sa mga ito ay gumamit ng ruta ng Iran. Ito ay mas mababa kumpara sa 13 barko na nakatawid noong nakaraang araw. Ang mabilis na pagbaba ng bilang na ito ay nagpapakita ng lumalalang panganib sa seguridad ng mga komersyal na sasakyang pandagat sa dagat. Lalong tumindi ang tensyon ng opisyal na ipahayag ng Iran noong Sabado na pansamantala nilang isinasara ang Strait of Hormuz. Ang kipot nito ay itinuturing na pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo dahil dito dumidiretso ang halos 1/5 o 20% ng kabuuang supply ng langis at likidong natural gas ng daigdig bago pa man magsimula ang mapanirang digmaang ito sa pagitan ng mga bansa. Batay pa rin sa nakalap na datos, 4 na walang lamang barko ang nagtangkang pumasok sa Gulf noong Miyerkules. Kabilang dito ang 3 maliliit na oil tanker at isang dry bulk carrier na nagdadala ng mga butil o grains.
Ang pagpasok ng mga walang lamang barko ay patunay na marami ang nag-aalangan na magkarga ng mga mamahaling produkto dahil sa takot na sila ay maipit sa gitna ng labanan ng dalawang bansang ito. Sa kabilang banda, 3 barko lamang ang nakalabas sa kipot noong araw na iyon. Ang mga barkong ito ay may kargang liquefied petroleum gas, carbon at fuel oil. Ipinapakita nito na kahit may mga naglalakas loob pa ring bumiyahe, ang dami ng kargamento ay malayo-malayo sa normal na operasyon bago ang krisis. Ang bawat biyahe ay may kaakibat na napakataas na insurance cost para sa mga may-ari ng barko sa ngayon. Isang kapansin-pansing insidente rin ang naitala noong Martes, kung saan isang Suezmax tanker na nagdadala ng 1 milyong bariles ng krudo mula sa Saudi Arabia ang lumabas sa kipot ng nakapatay ang transponder nito. Ginawa ito ng kapitan upang maiwasang matunton ng mga radar at satellite ng militar na nagpapakita ng matinding takot sa posibleng pag-atake mula sa mga puwersang Iranian o maging ng mga Amerikano. Dagdag pa sa ulat ng Kepler, walang anumang very large crude carrier o malalaking tanker ng liquefied natural gas ang dumaan sa kipot noong Miyerkules. Ang tuluyang pagkawala ng mga dambuhalang barkong ito ay isang malaking babala sa mga industriya sa Asia at Europa na umaasa sa mabilis at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya upang mapatakbo ang kanilang mga pabrika at mga sasakyan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, ang krisis na ito ay may direktang epekto sa ating pamumuhay at ekonomiya. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay tiyak na magreresulta sa sunod-sunod na oil price hike sa mga lokal na gasolinahan. Maaari rin itong magdulot ng pagtaas sa pamasahe at presyo ng mga pangunahing bilihin, kaya naman mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling lubhang mapanganib at mabuway ang sitwasyon sa Strait of Hormuz habang patuloy ang palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Walang palatandaan ng pag-atras ang magkabilang panig at ang buong mundo ay nag-aabang sa mga susunod na hakbang. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang news channel.